Pilipinas. Isang bansa na hindi lang mayaman sa ganda ng tanawin, kundi mas lalong mayaman sa kwento ng pinagmulan. Isang mahabang kasaysayan ng tapang, sining at walang katapusang pagbangon. At ngayong araw, susubukan namin puntahan ng isa sa pinakamalaking tagapaghawak o tagapagtago ng mga kwentong ito, kundi ang mga museum. Tara! Ang unang goal namin ay sumakay sa MRT at magkita-kita kami sa may bandang EDSA sa Taft Avenue. Kita-kita na kami dito, guys. Papunta na kami sa EDSA pa UN. Ang next goal naman namin ay pumunta sa LRT patungo sa UN or United Nations. United Nations. Ito ano ko yun? Ha? United Ano lang Nations. yun? Ano? Mga 8. At maya-maya, nakarating na nga kami dito sa UN. At dito, maglalakad na nga lang kami ng kaunti para makapunta sa museums. So ngayon dito na kami sa National Museum, ay sa NU pala. Ops, bago ang lahat, aalamin na muna natin ang background ng pupuntahan natin. Alam nyo ba na itong National Museum ay hindi naman talaga itinayo para maging museum? Itinayo ito noong panahon ng mga Amerikano at formal na binuksan noong 1926 para maging legislative building. Ibig sabihin, dito nag-uupisina ang mga senador at kongresista natin noon. Pero hindi naging madali ang buhay ng gusaling ito. Noong World War II, particular noong Battle of Manila noong 1945, ginawang kuta ng mga sundalong Hapon ang pader na ito. Para mapalaya sila, walang nagawa ang mga Amerikanong sundalo, kundi bombahin ito ng paulit-ulit gamit ang mabibigat na kanyon. Halos madurog at mawasak ang buong building, maliban na lang sa gitnang bahaging ito na milagrong nanatiling nakatayo. Kaya ang mga haliging nakikita ninyo ngayon, hindi lang yan simpleng semento. Saksi yan sa totoong dumanak na dugo at gera dito sa Maynila. Matapos ang gera, inayos uli ang gusali at binalikan ng Senado. Pero noong 1998, opisyal na itong pinamahagi sa National Museum para maging permanenteng tahanan ng mga pinakatanyag na sining ng bansa. Dito nakalagay ang dambuhalang Ispolarium ni Juan Luna, mga gawa ni Felix Hidalgo at iba pang national artists natin. Kaya kung iisipin nyo, bago pa man pumasok ang sining sa loob, sa mismong pader at kasaysayan ng gusaling ito ang unang obra maestra ng Pilipinas. Ngayon, balik naman tayo sa ating video. Kaya nga, nandito na kami sa museum. Matal? Picture ang upload. Sino? Ayun na si Lino. Picture muna. At maya-maya, umakyat na kami upang tingnan ang nasa loob. English tayo. Oh, you are. Good morning, everyone. 싱어르시요. Matagal na yun. Bawal yung
kami sa loob ng museum. And tol, first time mo lang ba dito sa National Museum? Actually, pangalawang ulit, oo. Malawang dating mo na Oo, dito. tol, pangalawang dating na dito. Ikaw, first time mo? First time. So ngayon kompleto na kami. And so lilibutin na namin yung loob. Diba? Lilibutin ba natin to? Ay, Puntahan natin yung yung dinosaur. Mga buto daw gusto puntahan ito. Kahanap kami ng mga historical na nangyari sa Philippines, yung mga gamit. Anong historical kaya mahanap natin, bro? Ayun o. Anong ano? Mga kahoy. Mga kahoy. Marami niya sa ano. Pala yung mga bato. Yan. Dito kami ngayon sa may parang painting site. Puntahan namin to. Ito, may painting dito. Sino nga ba si Thomas Bernardo? Siya ay pinanganak noong 1980 na matay ng taong 1994. Siya ang kinagakayaman at gumawa ng oil portrait of Leon Baguio. Ganda ng painting, guys, no? Bawal na mga Bawal. Talagang natural lang yun. Parang magdedepende na. Guys, ang ganda ng mga ano dito. Ano ba tayo? Sketch ba ito tawag dito? Mga sketch Ito no? ang Philippine League. Makikita ito sa gawa ito ni William R. Ogilvie. Grabe, galing mo. Our ornithologist and curator of birds at British Museum. Wow, ang galing. Gawa ito noong 1863 to 19... Mapatay siya ng ano. Dito pala si ano, Rizal. Modern Rizal. Sabi si Rizal, naiinitan. Nainitan. Boss. Parang nagsimba ako kanina eh. Nakapunta ako kanina sa simbahan eh. Ay, sa simbahan. Nagmisa. Ano kasi ako doon? Tag doon, Asherit. Asher, Ah, parang ano, nagwe-welcome. So, andito na kami sa ano, anthropology. So, dito naman tayo maglilibot-libot na. Okay. Samahan nyo kami. Samahan niyo kami. Ito pa guys, may nakita pa kami dito ang ganda. Ayan. Parang ito yung ginagamit dati. Yung mga ceramic. So, nakasulat dito na 500, 1,000, 100, 550 years ago. Sabi ito yun. Sila. Mas na unang ano kuya? Mas na unang lumibit ito. Saan? Wow. Chanel. Ano Chanel? Saan? Supreme ano to? Supreme na sombrero. Pero ito naman, ano to? Ibo to, mga Ibo. Ibo. Kasi yung ano, brand new pa yung ano yun na mga sasakyan nila dati. May brand din yung kalabaw nila. Kita? Tulungan naman ako kaya... Nagtutuwi oh. Tawag dyan, rustic wraps. Ah. O tara, doon na tayo sa kabila. Oo, doon na tayo sa kabila. Hindi ka namin kita dyan. Ano yung mga ano, masasabi niyo dito sa mga arts? Na mga napuntahan natin ah. Ako muna, no? Para sa akin talagang nakakamanghalang na may mga ganito pala tayong tinatagong kagandahan. Teka, Sen. Alali mo pa rin magsalita, no? Casual na lang Oo, tayo. tol. So ngayon, dito naman tayo sa hibla ng lahing Filipino. Uy, May paghahabi oh. paghahabi. Ito yung ano. Saan? Huwag mo sumay. Go, go. Masabay starch. Ah. Ito naman tayo sa mga baybayin. No? Mga baybayin. Ito yung ano, mga ninunod ni Vincent. Bandilang pagkat. Sa Cavite ni Mariano Alvarez, ito binubuo ng pulang bedre na may puting hugis araw. May
Tatinig ka sa gitna. Tatinig ka. Ito, binakita mo yung katipunan. Wala, third floor pa lang. Easy, easy. So yun guys, tapos na tayo mag-video and mag-ikot-ikot yung mga arts. Yan yun, ano masasabi nyo? Masaya ba kayo? Opo. Okay lang. Okay lang. Very Masaya. good. Masaya. Kayo, masaya. Masaya. So yun, thank you guys sa panonood. Takpan mo na direct. Oo.